open. Wala kasi po. Sige po, kumain na po tayong lahat. Awitin natin ang awit ng Pasko. Magandang umaga po sa mapagpalang Panginoon. Amang banal makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Lord, maraming salamat muli sa binigay mo sa amin na biyaya at pagpapala sa araw na ito, Ama.
sa buhay at kalakasan na nakarating kami sa iyong gawain. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga sa inyong mahal na Berhin, sa kabanal-banalang Espiritu Santo sa Ama at sa iyo, Panginoong Jesucristo. Muli po, nagpapasalamat kami sa binigay mong kalakasan sa amin sa araw na ito at sa napakagandang umaga sa amin lahat, Panginoon, binigay mo para sa amin. Tunay nga po, Panginoon, narito ka sa aming mga puso. Dahil alam namin na lockdown ngayon, pero pinipilit namin makarating sa iyong gawain. Dahil sabi nga, ang gawain mo ay walang makakahadlang kahit sino pa man. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw-araw namin ang pagpupunta namin dito. Walang mag-question sa amin, nakakarating kami sa iyong gawain. Bigyan mo kami ng biyaya na yan para makarating kami sa araw-araw namin pagdating namin dito sa gawain ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na matiwasay ang aming daraanan. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, at ganoon din po, Lord. Tulungan mo rin, Panginoon, na magpapahayag ng mga banal mong salita mula sa gospel hanggang topic. Bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa kalangitan, na nagmumula sa iyo, Ama. Bless mo kami lahat, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Dali ko lamang, Panginoon, ang aming pupurihin, dadakilain at sasabayin sa Espiritu at katotohanan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na pinagkalo mo sa araw na ito sa aming lahat. At ganoon din po, Lord, sa mga nanonood dyan. Magandang umaga para sa atin ito, na araw-araw na binibigay sa amin sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Pinapalakas tayo, bagamat maraming pagsubok ang dumarating sa buhay natin. Nariyan ang pandemya, ang bagyo, ang lockdown na yan. Pero Lord, ikaw hahawi dyan sa aming daraanan para makarating kami sa aming pagtutulungan. Kaya Lord, nahiling namin sa iyo, Panginoon, i-bless mo kami lahat. Lahat ng sumasamba at nananampalataya sa iyo, Ama. Huwag mo kami pababayaan. Ano man ang mga pagsubok na yan, Panginoon, kayang-kaya namin lagpasan yan. Basta nariyan ka sa amin, at hindi mo kami pinababayaan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na pinagkalo mo sa amin lahat at anuman ang aming mga problema. Ikaw po ang magsusolve nito, Panginoon. Lord, iniling namin sa iyo, Panginoon, kung mayroon man kami mga kasalanan, pagkukulang sa iyo, nawa, Panginoon, mapatawad mo kami. Tulungan mo kami malinis ang aming mga puso at isipan. Sabi nga, pag marunay ang aming mga puso, wala kaming karapatan humingi sa iyo ng habag at awan. Pero nariyan ka, Lord. Nariyan ka na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Waiting natin, Jesus will come.
Diyos Espiritu Santo, Para sa mamuna ngayon, magpakailanman, magpasawalagan. sa nagkakaisang tinig, Lorati sama sa anak sa Espiritu Santo. Para sa mamuna ngayon, magpakailanman, magpasawalagan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po, manatili tayo nakatayo. Dalaw tayo sa ating Dadako po tayo sa ating Ebanghelyo. Marcos 9:2-10. Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroroon na, nakita nilang nagbabagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na maging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa dumito na tayo. Gumawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyadong ang takot niya ay ang kanyang mga kasama, at nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang iyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sumunod nila ang tagubilin ito. Ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niya muling pagkabuhay. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa atin lahat, no? Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Ano po ba yung magandang umaga sa mga nanonood dyan? Ano po ba yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, di ba parang tayo din? Minsan tayo ay marami tayong mga problema, marami tayong mga iniisip sa buhay natin. Pero pag tayo sa Panginoon, biglang liliwanag ang nasa kapaligiran natin. May problema man tayo, hindi napakalalim na problema. Kung saan pa, banayad, dumating ang problema sa atin, banaya din siyang mawawala. Malulutas natin. Basta tayo ay magbagong anyo,
magbagong buhay. Ang pagbabagong buhay natin, ito po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Tayo rin ganun din. Magbabagong buhay din tayo. Sabi nga, ano man ang ating mga kasalanan, basta ibigay natin sa ating Panginoon ang ating paglilingkod. Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon nang walang paghaka-haka o walang pag-alinlangan, walang pagsisinungaling. Buong puso natin tanggapin kung anong ating mga duties dito sa ating maliit na ating temple. Dapat ganun po tayo para ang Panginoon ay bigyan tayo ng blessing at liwanagan ng ating mga buhay. Liliwanagan ng ating Panginoon ano man ang nasa paligid nating kadiliman. Ang kadiliman na yan ay mga problema natin. Hindi tayo mawawala sa problema dahil tao tayo. May isip. Ang wala lang problema, yung may mga kapansanan. Pero tayo, mayroon tayo lahat problema. Pero sabi nga, kayang-kaya natin isolve yan. Dahil sabi nga, ang ating Panginoon, nariyan lang, humingi lang tayo ng kabagatawa sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Diba? Kasi pag tayo po naglilingkod sa Panginoon, naririnig tayo niya, araw-araw tayo nagtatawag sa Kanya, diba? Dinig na dinig niya tayo, kilala tayo niya. Paano po tayo kung hindi tayo magbago ng ating mga puso? Hindi natin ito paputiin. Hindi natin ito kagaya ng ating Panginoon na pumuti ng gusto ang kanyang kasuotan. Diba? Hindi tayo magtapat sa Panginoon na ito ang aking pangako sa iyo. Pangako ko habang buhay maglilingkod ako sa iyo. Diba? Paano tayo bibigyan ng kaliwanagan ng buhay natin kung tayo nga sarili natin ay marami tayo pagdududa sa ating Panginoon? Huwag tayo magduda, huwag natin bigyan ng puwang ang pagdududa na yan. Dahil tayo po pag nagdududa tayo, ibig sabihin, hindi ka 100% sa ating Panginoon. Meron ka pang gustong gawin na hindi ka dapat sa ating Panginoon. Isipin na lang natin na nariyan ang ating Panginoon, siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Huwag natin ipakita sa ating Panginoon na tayo mga duwag. Kunting problema, atras na tayo. Di po ba maraming nangyayari ng ganyan? Hindi lang binigyan ng kahilingan niya sa Panginoon, ayaw na niya maglingkod. Dahil sasabihin nila, puro namang paglingkod, wala namang biyaya na dumarating. Hindi nila alam, yung buhay nila, isang biyaya yan. Isang malaking biyaya yan. Kaya nga po, ang pagsasabi natin na paglingkod natin sa ating Panginoon, ito po ang pag-umpisa natin kung paano tayo maliwanagan, paano natin gawin ang ating buhay na maging maayos, paano natin mapaputi ang ating mga puso. Ang puso natin ay parang, pag tayo po ay marami tayong kagalit, marami tayong problema, ito po ay madilim ang ating puso, pati isipan natin. Kaya dapat linisin natin ito. Huwag tayo magpapakita kung ano man ang dapat natin hindi gawin. Dapat gawin natin yung ikabubuti ng ating buhay. Sabi nga, binigay sa atin ang ating buhay, ito po ay alagaan natin. Ito po ay huwag natin gamitin kung saan pa man gagamitin lang. Dapat gamitin natin ang ating buhay sa ikabubuti ng ating kapaligiran, sa ating kapwa. Huwag tayo magbigay ng ano pa man mga kasalanan natin. Bagkos gumawa tayo ng ikabubuti ng nasa paligid natin, ng ating pamilya, ng mga mahal natin sa buhay, higit sa lahat. Ang ikakasaya ng ating Panginoon, na tayo po ay naglilingkod sa Kanya at ginagamit natin ang ating buhay sa maayos na paraan. Para tayo, kung humingi man tayo ng kalinisan ng ating mga puso, bibigyan tayo ng ating Panginoon. Magliliwanag tayo. Kaya ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, magbago rin tayo ng ating mga pananaw sa buhay. Magbago rin tayo, yung puso natin, papuputiin natin ito. Hindi lang natin kaya paputiin, pero si Lord nariyan, pag tayo humingi sa Kanya ng habag-atawa, ibibigay niya yan. Yan. Kaya tayo po ay naging maayos. Si Lord lamang lahat ang ating sandalan.
Sabi nga, siya ang ating pader na matibay na pader na walang makakatibag sino pa man. Kaya nga, di ba? Sabi nga, yung pandemyang ito, malaking pagsubok sa buhay natin ang pandemya, pero nariyan ang ating Panginoon. Kaya tayo manalig at manampalataya sa Kanya, na siya lamang ang magbibigay sa atin ng maayos na buhay at hindi tayo niya pababayaan. Kaya nga po, di ba? Nung matapos na, nagpakita sa kanyang alapaap, yung dumilim ang alapaap na bumababa sa kanila, natakot ang mga kasama ng ating Panginoon. Kasi sila'y nag-aalinlangan pa. Hindi pa nila lubos na kilala ang ating Panginoon. Pero nung nagsalita ang ating Panginoon, lubos nilang nakilala ang ating Panginoon at doon sila nanampalataya at nagtiwala ng gusto sa ating Panginoon. Tayo rin, gayahin rin natin sila, yung mga sina Pedro at Santiago at Juan. Gayahin din natin. Minsan din tayo talaga natatakot tayo, di ba? Lalo na pag may mga kasakitan ng ating nasa pamilya natin. May takot din tayo. Pero nariyan ang Panginoon sa atin. Dapat siya ang ating sandalan, siya ang ating hinihan ng tulong. At huwag tayo maniwala kung sino-sino pa man dyan na nagsasabi sa atin. Si Lord lang ang bahala sa atin. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, huwag daw isasabi sa mga tao ang nakita nila, ang namasdan nila, huwag nila ipagsasabi. Kasi ang mga tao kasi, naniniwala lang sa ating Panginoon kung mayroon nakikita silang kababalaghan. Kung mayroon silang nakikita na pagpapagaling. Saka sila naniniwala, pero dapat ngayon pa lang maniwala na tayo ng Panginoon ay nariyan. Siya ang nagagabay sa atin. Kaya huwag natin antayin na may mangyari pa sa buhay natin. Gumawa tayo ng maayos, humarap tayo sa Panginoon ng maayos. Para kung tayo man na meron tayong kahilingan sa Kanya, ibibigay ng ating Panginoon yan. Sabi nga, di ba? Walang naghingi sa Kanya na hindi tayo pinagbigyan niya. Yan. Kaya tayo maging maayos at maging kung sa ano pa, gawin natin kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Huwag tayong padalos-dalos sa ating mga ginagawa sa buhay natin. Oo nga, minsan may mga problema tayo. Nariyan na yung mga problema sa buhay natin, sa mga anak, sa kung sino pa man dyan, pero si Lord ang bahala dyan. Lord, ikaw ang bahala sa aking pamilya, at ikaw ang maglulutas ng aming mga suliranin sa buhay. Diba? Dahil siya lang na may gawa nito. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay kalakasan. Kaya nga, pag tayo man ay, kasi ang ibang tao, kailangan meron sa kanilang, mayroon na ipapakita sa kanila na, oo nga, ito naggumaling, dahil si Lord daw ang nagpagaling. Diba? Sila nga sabi, si Lord daw ang nagpapagaling. Tama, si Lord, pero huwag natin dagdagan ng daw, ha? Si Lord talaga nagpapagaling at si Lord ang nagbibigay sa atin ng lakas at loob at tibay ng ating mga katawan para makarating tayo sa gawain ito. Amen? Ayan lang po at magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon naman po, ibibigay na natin sa ating magtatapik si Brother Ronnie Flores. Salamat po, Sister Josie, sa magandang mensahe na binigay nyo ngayong umaga ito. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong magsitayo. Itaas po natin ating dalawang kamay, tanda po ng pagsuko natin sa ating Panginoon. Awitin po natin ng Holy Spirit. Make my mouth to speak.
suliranin sa aming buhay. Bagamat ang iba sa aming Panginoon ay hindi pinapalabas namin sa aming mga tahanan. Pero narito kami, Panginoon, nagpumilit, Panginoon, na lumabas sa aming mga tahanan upang patuloy namin itaas ang aming dalawang kamay. Purihin namin ang Diyos na buhay, ang Diyos na siya nagbibigay ng buhay, ng kalakasan, ng lahat-lahat sa aming buhay. At naniniwala na natin kami na lahat kami narito na tumugon sa inyong panawagan na ipinaglaban ang Diyos na buhay sa gitna ng COVID-19 na aming ginaharap. Naniniwala na natin kami na uuwi kami, Panginoon, na bitbit ang pagkapala ng bumula sa kalangitan. Narito ako, Panginoon, humingi ng kakayahan, ng karunungan na nagmumula sa langit. Mangmangko ako, wala po kakayahan, wala po karunungan, Panginoon, na may pahayagan yung mga buhay na salita. Naniniwala na natin ako, Panginoon, na kayo mismo ang bibigay sa akin ng karunungan. Sapagat kung sarili kong kakayahan, karunungan, Panginoon, hindi ko may papahayagan yung mga buhay na salita. Pero sa tanging isang tulong lamang ng iyong kapanalmanan ng Espiritu Santo na ibubuhos nyo, Panginoon, sa aming lahat, dahil na sa inyong abang lingkod. Naniniwala na nalig ako, Panginoon, na lahat po na mamumutawi sa aming mga labi ay naayon lamang sa inyong banal na kalooban. Hinihiling ko po ito, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the worthy your love. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasulang hanggan siya na Sa ngalang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Isang malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. At sa lahat, sa magpalang umaga sa ating Diyos na buhay, sa ating pumahal na Birheng Maria, sa patuloy po na bumapatnubay sa atin ng Espiritu Santo, sa ating pong Spiritual Director, Reverend Father Melvin Castro, sa lahat po ng BOT, sa lahat po ng Council of Leaders na sa kanilang mga tahanan, lagi araw-araw sumusubaybay sa gawain ito. At sa ating pong elder ngayong umagang ito, kay Father Tony Daples, at sa inyo pong lahat, mga pinagpala ng Panginoon na lumabas na kanilang mga tahanan upang pakinggan ang mensahe ng Diyos. Isang magpalang umaga po sa ating lahat. Sabihin sa kayo mga kapatid, maganda pa ang iyong umaga. Amen. Ano sagot? Siyempre naman. Laging maganda ang ating umaga. Napakaganda po mga kapatid na sinabi ng ating kapatid na Sister Josie Alamani, nagbagong anyo si Jesus. Tayo po ba, sa paglilingkod po ba natin sa Diyos, tayo po ba ay nagbago na? Ang hirap pa sa ating mga tao, minsan ang nagbabago na po sa atin yung anyo natin. Hindi po yung ugali natin. Minsan, sinasabi ko po sa inyo, yung kapitbahay mong dating kulot, ngayon straight lang. Yung dating kapitbahay mo sobrang itim ngayon, maputi na. Gumamit siguro ng produkto ni Vicky Bello. Minsan, ang nagbabago sa atin, hindi po yung ugali natin. Minsan, ang nagbabago po sa atin, yung ating panlabas na kaanyuan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na tayo po ay magbago. Kasi nyo sabi niya ni Josie kanina, mga kapatid, sabi niya kanina, nakita ng tatlong alagad, sino po? Nakita ng tatlong alagad na si Jesus ay nagbagong anyo at may kasama. Sino kasama niya? Si Moises at si Elias. Si Elias po kasi ay sumisimbolo sa mga propeta. Si Moises naman po ay sumisimbolo sa 10 utos ng Diyos. Dahil si Moises po ang pinagkatiwalaan ng 10 utos ng Diyos. At si Jesus naman po ang kabuuan ng kautusan. Diba sabi ng Diyos, ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin walang iba kundi si Jesus. At sinabi naman ng Diyos sa Bible, ang salita ay Diyos. At ang salita ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig.
Nagbagong anyo si Jesus. No si Jesus ay nagningning na puting-puti, mga kapatid. Sa magkabagong anyo ni Jesus, sa likod nito, si Jesus ay maghihirap, magpakasakit, mamatay sa ibabaw ng krus, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Pansinin niyo, ano sabi ni Pedro? Lord, dumit na lang po tayo. Huwag na po tayo bumaba ng buntok na ito. Dumit na lang tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Yan sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Bakit siya sabi ni Pedro yun? Sabi sa Bible, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Kayo po ba? Natakot po ba kayo lumabas ng bahay niyo? Natakot ba kayong lumabas ng bahay niyo para puntahan ang Panginoon? Di ba kasi, brother, Lockdown na. di ba kasi kahit na hindi lockdown, kahit hindi quarantine, di ba takot lumabas? Kaya si Jesus, mga kapatid, nung nagbagong anyo si Jesus, sa likod nito, si Jesus ay maghihirap, magpakasakit, mamatay sa ibabaw ng krus, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Si Jesus, mga kapatid, hindi po siya nagreklamo. Na si Jesus ay maghirap, magpakasakit, hindi po siya napagod. Tayo po ba ay napapagod na? Sa sari-sari problema na ating kinaharap, nasabi mo na ba sa iyong sarili, pagod na ako? Kayo po ba, pagod na ba kayo? Hindi pa, medyo. Dati. Sabi ng iba, lockdown na naman! Isik na naman! Amen. Sabi nga ni Brother Ramil, nung linggo, nung Mayo kami, minsan, nagrereklamo tayo. Pakantagan ng, pag nalilit yung ayuda sa barangay. Pero sabi ng Diyos, pero ang ayuda ng Diyos, hindi nalilate. Pero minsan tayo ay laging, laging late. Lagi tayo nalilate sa gawain ng Diyos. Kaya, kung gusto natin na ang biyaya ay siksik-digdig at umaapaw pa, kinakailangan, hindi tayo late sa gawain ng Panginoon. Ang tabi ko po ngayong umagang ito, mga kapatid, sapagkat si Jesus ay hindi napagod. Kasi sa likod nito, nang si Jesus ay nagbagong anyo, sa likod nito, si Jesus ay maghihirap, magpakasakit, mamatay sa ibabaw ng krus, sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Hindi napagod ang Panginoon, hindi nagreklamo ang Diyos. Kaya nga tinatanong ko kayo po ba, pagod na ba kayo sa sari-saring problema na ating hinaharap? Kaya ang topic ko po ngayong umagang ito ay, pagod ka na ba? Sa problema ngayong kinaharap, sa problema mo sa asawa mo, problema mo sa mga anak mo, at ngayon, problema na nararanasan natin ngayon, pagod ka na ba? Maraming ibig sabihin ng pagkapagod. Kayo po ba? Pag napapagod kayo, ano ba yung laging minsan nasa isip nyo? Nakakita na ba kayo ng tao na pag napapagod, laging galit? Meron. May mga tao na pag napapagod, mainit ang ulo. Lalo na pag walang pera. Nakita na kayo taong ganun? Pag pagod, laging mainit ang Ulo. ulo. Pag pagod, hindi makausap ng maayos. Minsan, sisihin ka pa. Natural lang na ang tao ay mapagod. Dahil tayo ay tao lang. Alam niyo mga kapatid, may tanong ang Diyos. Masama bang mapagod? Masama bang masaktan? Hindi. Masama bang magreklamo? Nakita na ba kayo ng tao mga kapatid na pag nasasaktan, pag napapagod, ay nagre-reklamo? Tanong, masama bang magreklamo? Hindi naman. Minsan,
May mga tao na nagsasabi na paglingkod ka ng Diyos, kinakailangan hindi ka reklamador. Sa trabaho na lang, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Lahat ginagawa mo, pero yung kasama mo, walang ginagawa. Ayaw magbanat ng buto. Hindi ka ba magreklamo? Ha? Hindi masamang magreklamo, mga kapatid, kung alam mong nasa tama ka. Hindi mo masasabi, mga kapatid, na ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos kung hindi mo tiyatama ang pagkakamali ng iyong kapwa. Hindi masamang malungkot. Masama po bang malungkot? Hindi. Kasi, kapatid, bilang isang tao, tayo ay nalulungkot. Tayo ay umiiyak. Minsan, pag nasasaktan ng isang tao, siya sabi natin na, ay, yan kasi matampuhin kasi yan. Alam nyo, sa ating mga tao, sabi sa Bible, mga kapatid, sabi sa Bible, pag ikaw ay nagalit, huwag mong papaabutin ng gabi. Hindi masama, para sa akin, hindi rin masamang magtampo. Bakit po? Kasi tayo din ay nasasaktan. Pero, huwag mo lang papaabutin ng gabi. Bakit po? Kasi pag lagi mong iniisip yung kasalanan na ginagawa sa'yo ng kapwa mo, tumatay mo sa isip mo yan. Nagiging galit mo yan. Hanggang sa lumayo ka na sa gawain ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Sabi ng Diyos, walang nabubuhay para sa sarili lamang. At walang namamatay para sa sarili lamang. Lahat po tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Sabi nga ni Brother Tony, bakit mo tinatawag na brother, sister, ang iyong kapatid? Dahil may pananagutan ka sa kanya. Ngayon, kung ikaw ay isa kang lingkod ng Panginoon at wala kang pakialam sa mga kapatiran mo, huwag mo nang, sabi ni Brother Tony, huwag mo nang tawagin na brother at sister ang iyong kapatid. Dahil lahat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Kaya pag yung katabi mo walang pamasahe, bigyan mo. Pag yung kapitbahay mo walang makain, bigyan mo. Dahil lahat tayo, mga kapatid, ay may pananagutan sa isa't isa. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa panahon po natin kayo, mga kapatid, sa gitna ng ating pagkapagod, minsan, saan po ba tayo napapagod? Hulaan ko. Napapagod ang isang tao pag ang tao ay wala nang makain. Diba? Minsan, ang dalawang mag-asawa, nag-aaway na yan pag wala nang maibigay yung kanyang asawa. Diba? Tama po ba? Tama. Minsan, nagre-reklamo na yung asawa, ang babae sa lalaki, pag yung lalaki wala nang maibigay. Bakit? Kasi walang makain. Minsan, sabi na ng babae, pagod na ako. Lagi na lang ganito. Naranasan niyo ba yun? Amen. Pero alam niyo mga kapatid, pag ikaw, wala kang connection sa Diyos at wala kang tiwala sa Diyos, lagi mo masabi na, pagod ka na. Pero pag ikaw ay nasa Diyos na, hindi mo masabi na ikaw ay pagod. Bakit po? Pwede naman tayo magpahinga. Pwede naman. Kasi yung katawan natin ay napapagod din. Ano po? Pwede tayo magpahinga, pero kinakailangan, huwag naman yung 1 taon, 2 taon, na hindi ka naaating sa gawain ng Diyos. Tandaan niyo ba, pag ikaw isa kang leader, isa kang coordinator, sa panahon po ng pandemya ng ating naranasan, ang kinakailangan, hanapin mo rin yung mga kapatiran mo. Hanapin mo rin yung mga member mo. Baka yung iba dyan, nawala na. Baka yung iba dyan, bumalik na sa dati nilang pag-uugali.
Pero kung isa kang coordinator at wala kang pakialam sa mga member mo, pasang pa na naging coordinator ka at naging leader ka. Hanap, kung isa kang coordinator, tinalaga ka ng Diyos dyan. Para ano? Para panghawakan niyang grupo na yan. Nagtitiwala sa iyo ang Diyos. Kaya sa panahon po ng pandemya ng ating naranasan, yung iba, napagod na. Napagod na umating sa gawain ng Diyos. Nawala na yung init ng pagmamahal nila sa Panginoon. Kung kailan din na tumanda, dito na nagkaroon ng anak, dito na nagkaroon, nagitak na kulay ng buhok, saka nawalay sa Diyos. Yung iba, napipilit na lang dumalo sa gawain ng Diyos dahil na pag-leader ka. Tama po ba? Napapansin mo yung mga member mo umahati sa gawain ng Diyos. Pero ikaw, leader ka, nasa bahay ka lang. Siyempre, isipin mo, leader ako, hindi ako aatin sa gawain ng Diyos, nakakahiya naman. Kaya aatin ka na lang sa gawain ng Diyos para makita ka na ikaw ay dumadalo sa gawain ng Diyos. Pero wala na yung init ng pagmamahal mo sa Panginoon dahil ikaw ay napagod na. Dahil napagod ka ng maglingkod sa Panginoon. Ang tawag doon, napipilitan na lang. Sa paglilingkod mo po natin sa Diyos, kinakailangan hindi po tayo napipilitan. Kinakailangan pag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, kinakailangan andun yung init ng pagmamahal natin sa Panginoon. Anong saysay ng sanga kung wala namang bunga? Minsan na narinig ko magtok si Nanay Josie, sabi niya, pag yung puno, wala, puro ano lang, puro dahon lang, anong saysay mo, puro dahon lang? Anong makukuha mong bunga ron? Siyempre wala. Kinakailangan, kung isa kang lingkod ng Diyos, kinakailangan ikaw ay mamunga. Kaya nga sa Ebanghelyo natin ngayon, nagbagong anyo si Jesus. Paano mo masasabi na ikaw ay tuloy na lingkod ng Diyos? Pag meron kang transformation, pag meron kang pagbabago. Pero kung wala naman nagbabago sa'yo, mga kapatid, at aakain mo yung kapitbahay mo, baka sabihin pa sa'yo ng kapitbahay mo, ikaw man, di nagbabago. Kung ikaw man hanggang ngayon, sugarol ka pa rin. Kung ikaw man hanggang ngayon, chismosa ka pa rin, aakain mo. Kung magbago ka muna, di ba nakakahiya? Kaya kasabi niya na ito, si kanina, kinakailangan meron tayong pagbabago. Kung si Jesus ay nagbago, kinakailangan hindi lang po yung panlabas natin yung nagbabago. Kinakailangan, andun din po yung puso natin. Andun din yung ugali natin. Mahirap magbago. Madali ba magbago? Hindi po, halimbawa, umatay ka sa gawain ito. Paglabas mo ng templong ito, nagbago ka na. Ganun ba yun? Hindi ganun kadali ang pagbabago. Yan ay unti-unti. Kaya nga kinakailangan, pag nasa gawain tayo ng Diyos, pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kwento about dun sa Taiwan, sa kay Pedro. Habang si Juan at si Pedro, mga kapatid, ay naglalakad, papuntang simbahan, meron silang nakitang isang balon. At yung balon, konti na lang yung tubig at napakaraming isda. Yung mga isda, talon ng talon, talon ng talon. Nang makita ni Pedro at ni Juan, ano sabi ni Juan? Sabi ni Juan, hindi ko manahuli yung isda. Magsisimba muna ako. Si Pedro naman, ang ginawa, hindi muna nagsimba. Hinuli muna yung isda. Tatanungin ko po kayo, sino ang mas pinagpapala ng Diyos? Si Juan o si Pedro? Si Juan. Tapusin po natin yung kwento. Ngayon, si Juan, habang siya nasimbahan, iba yung nasa isip. Habang nagtotok na yung pare, nagkasalita na yung pare about sa gospel, sa ebanghelyo, iba yung nasa isip ni Juan. Ang nasa isip ni Juan, huhulihin ko ang isda. Huhulihin ko ang isda. Huhulihin ko ang isda. Pero si Pedro, habang hinuhuli ni Pedro yung isda, iba ang nasa isip ni Pedro. Magsisimba ako. Magsisimba ako. Magsisimba ako. Tanong, sino ang mas pinagpala ng Diyos? Si Juan o si Pedro? Si Pedro. Bakit pa nagbago isip nyo? Si Juan kasi iba yung Yan. Pag tayo nakikinig ng mabuting balita ng kaligtasan, kung gusto mong magbago, iwanan mo yung mga alalahanin mo sa buhay.
mismo ang magbibigay ng solusyon sa problema mo. Amen. Ngayon, tanong ng Diyos, pagod ka na ba? Maraming ibig sabihin ng pagkapagod, mga kapatid. Napagod ka na, dumalo sa gawain ng Diyos. Dahil iniisip mo na ganito pa rin ako hanggang ngayon. Kaya ang ginagawa mo na lang, iba na rin pakikinggan mo. Ang pakikinggan mo na lang, ano? Yung turo para ikaw ay yumaman. Paano ba yumaman? Hindi ko maalam. Di ba? Kasi sa panahon po natin ngayon, nakatutok ang tao hindi sa Diyos. Saan? Sa pera. Kaya, ang pinag-aawayan ng dalawang mag-asawa, mga kapatid, ay pera. Pag wala nang makain. Sabi ng Diyos sa Mateo 6:25 hanggang 26, sabi po rito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya nagitipon sa pangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Yan. Kaya huwag ka mapagabag sa kakainin mo. Ang tao kasi, nasabi nila na siya'y pagod pag siya'y malayo sa Diyos. Pero pag ikaw, mga kapatid, nasa Diyos ka na, bagyuin ka man, ulalin ka man, maraming pagsubok ang dumaan sa'yo, pero isa lang ang gagawin mo. Anong gagawin mo? Itataas mo lang ang dalawang kamay mo. Nanalangin ka lang sa Diyos. Alam nyo, ngayon po ay dumadanas po tayo ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, tama po ba? Pero, ang gusto ng Diyos, itong quarantine na to, meron din naman dapat tayong gawin. Ano po yun? Yun tayo ay manalangin. Ano ba ginawa ni ano? Ano ba ginawa ni Jonas? Nung si Jonas, mga kapatid, ay nasa tiyan ng isda. Ilang araw siya nasa loob ng isda? Nung si Jonas ay nasa loob ng isda, anong ginawa ni Jonas? Nanalangin siya. Siya ay nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Dahil pinapupunta siya ng Diyos saan? Sa Ninive. Para sabihin na sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, pero ayaw ni Jonas. Kaya anong ginawa ng Diyos? Si Jonas ay kinain ng malaking isda. Dahil si Jonas ay tumakas sa Diyos. Pero lahat po tayo ay hindi makakatakas sa Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Kaya kapatid, ngayong dumalas po tayo ng quarantine, kinakailangan meron tayong paglaanan ng oras. Walang iba kundi ang Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay niloob ng Diyos. Kung dumadaas man tayo ng quarantine ngayon, ang lockdown ngayon, kalooban niya ng Diyos. Para ano? Para maisip po natin, mga kapatid, kung ano nga ba yung mga pagkakasalang nagawa natin sa Diyos. Minsan kasi, mga kapatid, kahit dumadaas tayo ng COVID-19, ang tao hindi pa rin nagbabago. Ang tao ay makasarili pa rin. Ang tao ay madamot pa rin. Sabi nga ni Nanay Baby Kaha, nung nakarang linggo yata yun, sabi niya, ang mga tao ay puripot pa rin. Ang tao ay tikom pa rin ang kamay. Mga kapatid, kailan nagiging masama, mga kapatid, ang masaktan, o ang magreklamo, o ang mapagod? Kailan po kaya? Pag ikaw ay hindi na matuto, hindi na marunong umibig. Hindi kayo nagiging masaya. Diyan, pumapasok mga kapatid, diyan na pumapasok mga kapatid, kaya nagiging masama ang magreklamo, ang maging malungkot at masaktan pag wala ka ng pag-ibig at hindi ka na nagiging masaya. Kaya mga kapatid,
Sabi ng Diyos, kung mga ibon, hindi nag-asik, hindi nag-aani, pero pinapakain ng Diyos, kayo pa kaya? Ano sabi ng Diyos? Magtiwala tayo sa Diyos. Minsan, mga kapatid, tayo yung nag-iisip, pero ang Diyos ang, nagbibigay ng katagumpayan. Minsan, naisip niyo na ba sa inyong sarili kagaya ng nakaraan? Noong linggo, nagparapol po tayo. Di ba? Nagparapol po tayo. Minsan, inisip natin na, bakit ganon? Kung sino pa yung may pera, yung pa yung nanalo. Di ba? Minsan, maiisip niyo yun. Bakit? Kasi, iba magplano ang Diyos. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Kawikaan 16:1-3. Sabi po rito, nasa tao pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akal ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay ng layon, Diyos lang ang nakakatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. yun pala. Nasa tao pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kapatid, iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Kung meron kang problemang kinaharap, kung meron kang suyulan sa iyong buhay, lalo na sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, na kung minsan siya sabi nyo, ako'y napapagod na. Pero itiwala mo sa Diyos. Dahil pag nagtiwala ka sa Diyos, ano sabi ng Diyos? Nasa Diyos ang tagumpay. May kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kinakailangan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi lang nakikinig ka. Kinakailangan ikaw ay gumawa rin. Huwag po tayong tumulad kay Juan Tamad na nakahiga na lang at nagaantay malaglag yung bunga. Hindi po tayo ganun. No? Kaya nga, isa sa 7 capital sin, yung katamaran. Huwag kang maging tamad. Dahil na kung meron kang asawa at mga anak. Tama po ba? Kasi kung meron kang asawa at mga anak, hindi ka pwedeng mapagod. Alam niyo po ba, mga kapatid, na pag ang lalaki na pagod niya sa trabaho, pagpunta niya sa kanyang bahay, makita lang yung anak na tuwang-tuwa na siya. Nawawala yung kanyang pagod. Tama po ba? Tama. Totoo yan. Pero kung yung asawa niyo pagod na yung asawa niyo, pagpunta sa bahay niyo, bubungangaan niyo pa, Rumble na. kawawa naman. Siya na ngayon nagpagod na nga, nagtatrabaho na nga, pagdating sa bahay, hindi mo pa pinagluto ng ulam, wala pang kakainin. Obligasyon ng isang ina, obligasyon ng asawa ang ipagluto niya ang kanyang, obligasyon ng babae na ipagluto ang kanyang asawa. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming ibig sabihin ng pagkapagod. Hindi ba natin alam na pinakamalaking tukso ang mamahinga muna? Sa paglilingkod sa Diyos, pinakamalaking tukso ang mamahinga muna. Di ba, minsan sabi natin, mamahinga muna ako. Ayoko muna umati sa gawain ng Diyos. Hindi muna ako aati sa gawain ng Diyos. Yung hindi ka umati ng araw ng linggo, ang susunod, tatamarin ka na. Hindi ka na uli aati sa pangalawang linggo. Hanggang sa ikaw ay manghina na. Pinakamalaking tukso ang mamahinga muna. Gusto natin tumikim ng sarap ng kasalanan. Minsan, sabi natin, tikim lang naman. Hindi naman natin ito tuloy-tuloy. Hindi ba natin napapasin na tayo ay namamahinga na? Minsan tayo ay napapagod na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos sa Lucas 21:34-36, sabi po rito, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at pagdarasal
isip, sa mga intindi sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't naging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat na mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang topic po natin ay pagod ka na ba? Minsan, mga kapatid, gusto natin mamahinga. Sa tinagal-tagal natin sa paglilingkod natin sa Diyos, minsan gusto natin tumikim ng sarap ng kasalanan. Minsan sinasabi natin, tikim lang naman. Hindi naman natin ito tuloy-tuloy. Hindi natin napapansin, tayo ay nalalasing na sa sarap ng kasalanan. Naranasan niyo na ba yun? Taas nga po, diba kung kami naranasan ng mga tukso? Yan po yung sinabi ko na nakaraan. Pinataas ko po kayo ng kamay kung sino po yung naranasan ng matukso. Siyempre lahat naman po tayo naranasan po natin matukso. Marami ang ibig sabihin ng pagkatukso. Marami natukso ka sa kayamanan. Natukso ka sa saan? Sa trabaho. Dahil ayaw mo nang dumalo sa gawain ng Panginoon. Ako nga, hanganga kay Nanay Josie. Kasi pag si Nanay Josie naman, pag galing simba, pag galing doon, pagtapos doon, pupunta naman dito. Magsaserve naman kay Lord. Ganyan ang mga lingkod ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ayaw ng Diyos ng, mamahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan tayo ay tuloy-tuloy. Minsan kasi tayo ay nalasig na sa sarap ng kasalanan. Gusto natin tumikim ng kasalanan. Pero ang nais ng Diyos, mga kapatid, sabi ng Diyos, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at nabuhusan ng isip sa mga intindi sa buhay na ito. Baka aputan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay maging handa. Naalala niyo po ba yung 10 dalaga? Yung 5 ay hangal, at yung 5 naman ay matalino. Sino yung iniintay nila? Yung lalaking ikakasal. Sino po yung lalaking ikakasal? Si Kristo. At yung 10 dalaga ay sumisimbolo po sa atin. At yung 5 matalino ay sumisimbolo doon sa mga taong tapat at tunay na naglilingkod sa Diyos. At yung 5 hangal naman na babae, mga kapatid, ay sumisimbolo doon sa mga taong tamad. Doon sa mga taong ayaw magsakripisyo. Doon sa mga taong ayaw maglingkod sa Panginoon. Meron silang mga daladala. Ano ba yung mga daladala nila? Mga ilawan. Habang sila may daladala mga ilawan, iniintay nila yung lalaking ikakasal. Habang iniintay nila yung lalaking ikakasal, sila ay nakatulog. Kayo po ba? Pag umatin ba kayo ng prayer meeting, habang may nagtoto, kayo po ba ay natutulog? Naranasan nyo bang matulog habang nasa prayer meeting? Sabi natin dadami sa inaantok. Sila ay nakatulog. Pero may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Bigla silang bumangon. At nakita ng 5 hangal na paandap-andap na yung kanilang ilawan. Bakit? Kasi kulang ang langis. Anong ginagawa nung 5 hangal sa 5 matalino? Humihingi ng langis ang 5 hangal sa 5 matalino. Ano sinabi? Ng 5 matalino sa 5 hangal? Bumili muna kayo ng langis. Kay Aling Josie. Yan ba yun?
Hindi, huwag niyo pong hanapin yun. Huwag niyo pong hanapin yung pangalan ni Nanay Diyos dahil wala po yung pangalan doon. Dinagdag ko lang po yun. Ano po. Sabi sa Bible, mga kapatid, bumili muna kayo ng langis. Habang sila ay bumibili ng langis, ano nangyari? Dumating ang lalaking ikakasal. Yung 5 matalino ay nakapasok sa pintuan ng langit. Pero yung 5 hangal ay nasa labas ng pintuan. Sila ay katok ng katok. Ano sabi nila? Panginoon, pagbuksan niyo po kami. Ano sabi ng Panginoon? Tiga saan kayo? Kayo kaya, sabihan kayo ng Diyos ng gano'n, tiga saan kayo? Minsan, sumagot pa nga yung 5 hangal, Lord naman, nangaral ka kayo sa amin, parang ganito lang yan. Lord naman, pati pa ako sa SJM. Nakinig pa ako araw-araw ng inyong mga buhay na salita. Ano pa sabi ng 5 hangal? Lord naman, nagpalayas pa kami ng masamang espiritu. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit po? Kasi maraming tao, mga kapatid, na atin ng prayer meeting, sa tinagal-tagal na sa gawain ng Diyos, hanggang ngayon, ganun pa din. Tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay maging handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Tatay Sentong, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan lagi natin ipakita ang pag-ibig, ang pagmamahal. Ang hirap kaya sa ating mga tao, mga kapatid, mahirap sa ating mga tao, kung sino may gumagawa sa atin ng mabuti, yung pa yung sisiraan natin. Tama po ba? Minsan, pag may nagbibigay, ang sinasabi natin, ay, kaya nagbibigay yan kasi nagsisip-sip yan. Ganun ba yun? Pag masipag ka naman, sasabihin sa'yo, ay, nagpapahaba lang ng papel yan. Di ba? Kapatid, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Ang nais ng Diyos, maging handa tayo sa pagdating ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag tayong tumulad sa mga Pariseyo at mga eskriba. Ano ba gawa ng mga Pariseyo at mga eskriba? Mga mapagpaimbabaw. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamahirap kasama? Halimbawa sa trabaho, ano yung pinakamahirap kasama sa trabaho? Plastic! Ang pinakamahirap kasama sa mga taong inaakala mo kaibigan mo ay yung taong hindi totoo. Yung mga taong plastic. Amen. Sabi na ng Diyos, Amen! Kaya nga sabi ng Diyos, huwag tayong tumula sa mga Pariseyo at mga eskriba. Ano sabi ng Diyos sa Mateo 5, verse 20? Sabi po rito, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseyo, hindi kayo nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? Hindi ka makakapasok sa langit kung ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng mga Pariseyo at mga eskriba. Ang mga eskriba at mga Pariseyo, mga kapatid, talagang mga talino yan, mga nag-aral talaga yan. Kapisado nila yung 613 na batas. Kabisado nila yan. Kaya nga sabi ni Tatay Seto, kahit kabisaduhin mo pa yung Genesis to Revelation, pero kung wala kang pag-ibig, baliwala. Kung ang pagsunod mo lamang sa kalooban ng Diyos ay pakitang tao, baliwala. Naalala ko yung sinabi ni Brother Tony, matagal na to. Nung ano pa? Nung wala pang pandemic. Nagbabasa yan ng mga Mary. Yung i-bless na yung love offering, babasbasan na yung love offering, anak ko, yung imbis na yung 1,000 nandun sa loob ng sobre, yung sobre nasa likod ng 1,000. Sa madaling salita, yung 1,000 nasa harapan at yung sobre nasa likod. Nakalabas yung 1,000. Ibig sabihin 1,000 nasa loob ng sobre. Ano tawag doon? Pakitang tao. Na nagbibigay ka, para makita na nagbibigay ka ng malaki. Di ba? Kung ang
pagsunod nyo lamang sa kalooban ng Diyos ay katulad ng mga Pariseo at mga eskriba, hindi kayo makakapasok sa pintuan ng langit. Kaya kung magbibigay ka, huwag mo nang ipaalam sa iba. Huwag mong sabihin na nag-donate ka ng ganito, nag-donate ka ng ganyan. Huwag mo na ipamalita yung ganyan. Bakit? Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Kung nagbigay ka, halimbawa nagbigay kayo sa community, na ibinigay kayo, huwag mo nang ipaalam sa iba. Dahil pag pinaalam mo pa sa iba, isa lang po ibig sabihin yan. Tara sa akin kung ano. Masakit bang pakinggan, nagmamayabang ka. Amen. Kaya, yung bawat paggawa mo ng mabuti, bawat pagtulong mo sa gawain ng Diyos, huwag mo na ipaalam sa iba. Kung magbibigay ka, magbigay ka. Tama. Amen? Amen. Sabi mo nga po nung nakaraan, ang hirap pa sa ating mga tao, kung sino ba yung mga tao hindi nagbibigay, yung ba yung mga reklamador. Pag nagbigay ka, sabi ng Diyos, bibigyan ka rin ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon, sabi ng Diyos, kung ang katawan natin nababagod din ba ang ating kaluluwa? Amen. Kung ang katawan natin ay nababagod din ba ang ating kaluluwa? Sabi ng Diyos sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nababagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamako at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagat paginhawang dalhin ang aking pamato at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi ko po kanina, kung ang katawan ng tao ay nababagod din ba yung kaluluwa? Ano sabi sa ating binasa? At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Yan. Kaya ano ba pagkain ng ating kaluluwa? Panalangin. Salita ng Diyos. Kaya kasabi ng Diyos, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa mga salitang namumutawid sa bibig ng Panginoon. Nawa mga kapatid, ang nais lamang ng Diyos, ngayong umagang ito, lahat po tayo ay magkakapatid kay Kristo. Nawa lahat po tayo ay huwag mapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Bagaman tayo dumadanas ng pandemic, dumadanas tayo ng maraming suliranin sa ating buhay, ang nais ng Diyos, tayo ay patuloy na manatili kay Kristo. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay at isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kaya mga kapatid, magstayo na po tayo para po sa invocation of the Holy Spirit. Taas po natin ang ating dalawang kamay, tanda po yung pagsuko natin sa ating Panginoon. Lagi po natin patandaan mga kapatid na kung ikaw ay pagod na, hirap na, pagod na, parang gusto mo nang sumuko sa buhay kapatid, nandyan ang Diyos. Amen. Nandyan ang kamay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, habang inaawit po itong awit na ito, damayin po natin ang Panginoon. Isipin mo, sa problemang dinadanas mo, sa suliran sa iyong buhay, kasama mo ang Panginoon. At bawat problema ay may solusyon. Kaya mga kapatid, habang inaawit itong awit na ito, isipin natin ang ating mga problema sa buhay. At yung problema na yan, mga kapatid, yung mga